Sa unang ikangay tax reform package ng Administrasyong Duterte, madadagdagan po ang take-home pay ng mga nagbabayad ng personal income tax. Pero ang bilyong-bilyong pisong mawawala sa gobyerno dahil dyan ay babawiin naman sa ibang paraan na posibleng makaapekto sa mga mamimili. Yan ang tinutukan ni Lea Alvis. Kung hinihintay ang ipinangako ng Duterte administration na paggaba ng babayarang buwis ng mga manggagawa, dapat namang paghandaan ang pagtatanggal ng ilang value-added tax o VAT exemptions at ang ilang dagdag buwis. Ang ilan sa mga maaapektuhang produkto at serbisyo malapit sa bitukan ng mga consumer. Halimbawa, posibleng tumaas ang electric bill dahil aalisan ng VAT exemption ang National Grid Corporation of the Philippines. Posible ding tumaas ang pamasahe sa barko dahil aalisan ng VAT exemption ang mga domestic shipping operators. Ang mga motorista, commuter at may balak bumili ng kotse, maaaring maramdaman ang planong adjustment ng excise tax sa mga produktong petrolyo at sa mga sasakyan. Ang gasolina halimbawa, itataas ang buwis mula 4 pesos and 35 centavos sa 10 pesos kada litro. Ang diesel na dati ay walang excise tax, papatawanan ng 6 pesos kada litro. Itataas pa raw muli ang excise tax rate sa mga ito ng 10% kada taon simula 2018. Pagdating sa sasakyan, maaaring maglaro mula 5 hanggang 60% ang excise tax rate na ipapataw dito. Ang mga dagdag buwis na ito, pambawi sa tinatayang 159 billion pesos na mawawala sa gobyerno kapag natuloy ang planong bawasan ang singil sa personal income tax. Perang maaaring pampondo raw sa mga programa ng gobyerno tulad ng mga infrastruktura. Kung maipapasa ang panukalang tax reform at maipatutupad sa 2018 ayon sa target nito, agad daw mararamdaman ang dagdag na take-home pay. Pero hindi kaya mabaliwala lang ito kung tataas naman ang presyo ng mga bilihin? Aminado ang Department of Finance, maaapektuhan ang presyo ng mga produkto at serbisyong tatanggalan ng VAT exemption o tataasan ng excise tax. May paraan naman daw ang gobyerno para ang mga mahihirap na sektor tulad ng mga mangingisda at magsasaka ay hindi tamaan. Sa ating computation, hindi pa rin ganon kalaki ang gastos na makukuha mo. Kasi yung raw food, hindi pa rin yan taxable. At yung kung mamamalengke ka, yung poorest 50% ng ekonomiya, ibibigyan mo ng subsidy. Bibigyan natin sila ng direct subsidies through increased CC conditional cash transfers. And yung sa PhilHealth nga, dadagdagan natin ang benefits. Tapos doon naman sa ating mga motorista, nakikipag-usap tayo sa DOTC kung pwede tayong gumawa ng tawid pamasahe or tawid pasada na vouchers. Ayon sa isang ekonomista, huwag daw mangamba na magkakaroon ng masyadong mabilis na pagtaas ng presyo dahil sa panukalang reforma sa buwis. Kung aakyat man ng presyo, it will be when the taxes are imposed. So there might be an initial bump up in prices, no? But in terms of spiraling inflation, hindi siya mangyayari. Pero kahit pa bahagya lang daw ang itataas na halaga ng mga bilihin, tingin ng non-government think tank na Ibon Foundation, makakabutas pa rin ito ng bulsa ng maraming Pilipino. Iba yung halaga ng piso sa mahirap na pamilya, sa mayaman na pamilya. Yung isang mahirap na pamilya, kung saan siguro mga 70% ng Pilipinas ay nabibilang sa mga mahihirap, yung dagdag na gastos na 1 piso, 10 piso, pabigat sa kanila yon. Paalala naman ng Tax Management Association of the Philippines, hindi pwedeng ang popular lang na panukala sa income tax ang ipasa ng mga mambabatas. If ang mangyayari, hindi maipasa yung revenue generating component nitong taxes, nitong package na ito, then we will see a situation wherein simply this government cannot deliver what they promise in terms of the infrastructure spending and everything. Lea Alvis, Nakatutok, 24 Oras.